Pakiramdam ni Liam, huminto ang mundo niya nang makita ang familiar na bulto ng katawan ng isang babae na coming from crowd of his employee na tumatakbo patungo kay LV. Kasabay na malakas na sigawan, tumalon bigla ang babaeng pangit. Nandoon na ang mga lalaki na kasama nito para i-rescue si LV ngunit hindi pa naka-ready ang mga harness sa katawan. At ewan ba niya pero parang may sariling kusa ang mga paa niya na mabilis ring tinakbo ang mga ito para sana pigilan pa ang babaeng pangit pero mas mabilis ang naging kilos nito. Nakatalon agad ito. Kita sa bawat kilos nito na meron talaga itong proper training bilang rescuer. Kitang-kita niya ang pagkahulog nito habang yakap ang empleyado niya. Mabilis pa sa 4:00, tinakbo ni Liam ang elevator at nagmamadaling sumakay doon. "Are you insane?" Halos parang kulog na sigaw ni Liam habang papalapit sa babaeng nakaupo sa likod ng ambulansya at nilalagyan ng benda ang noo at arm support ang kaliwang braso. Sabay-sabay na napalingon ang mga rescuer na nandoon at nagtataka na nakatingin sa kanya. "Hey, Beb!" Bati ni Pipay na abot tenga ang ngiti na may pagkaway pang nalalaman. "Beb?" Halos sabay-sabay na bulalas ng mga katim niya. Bago isa-isang bumunghalit ng tawa ang mga ito na hindi naman na pinansin ni Pipay na mabilis na tumayo para salubungin ang lalaking nagpapatibok ng kanyang pihikang puso. "Damn you! Hoy! Sumusobra ka ha?" Sigaw naman ni Sancho na biglang nahinto sa pagtawa nang marinig na minura siya ng gwapong lalaki na minamahal niya. Kahit naman sira ulo ang mga katim niya, magkakapatid ang turingan nila at hindi gusto ng mga ito na merong isa sa kanila ang naaagrabyado. "Umayos ka, Tisoy. Huwag mo sabihing mayaman ka. Wala magagawa yung pera mo kapag itinumba kita ngayon." Banta pa ni Sancho na pinigilan naman ng ilang katim nila ang akmang paglapit. Hindi naman ito pinansin ng binata. "Next time kung gusto mong magpakamatay, huwag dito sa building ko." Sigaw pa ni Liam. "Sino namang may sabi na magpapakamatay ako? Sarap kayang mabuhay. Saka mamahalin pa kaya kita." Ngisi ni Pipay. Napapikit naman si Liam. Pikon na siya pero nagagawa pa rin ng babaeng ito na makipag-flirt after nitong tumalon sa building. "Hoy, Pipay! Tara na!" Sigaw ni Sancho na hinila sa braso si Pipay pero pumalag ang dalaga. "Mauna na kayo, Sancho. Kayo na ang gumawa ng report. Day off ko ngayon. Saka may date pa kami ni Beb." Ani Pipay na yayakap sana sa braso ni Liam nang bigla itong umatras at umiwas sa kanya. "Hindi pwede. Sumama ka sa amin para ma-check kung meron bang na-damage sa'yo." "Wala. Okay lang ako. Nauntog lang ako sa ulo ni Girlalo. Tas naipit lang naman itong braso ko kaya masakit pero okay lang talaga ako." "Hindi pwede. Patitingnan ka namin. Hindi maganda ang bagsak mo kanina at..." "Pipay!" Bulalas na Sancho nang bigla na lang na mag-collapse ang dalaga. Buti na lang magkatabi sila, kundi bumagsak na ito. Akmang bubuhatin niya ang dalaga pero mabilis itong inagaw sa kanya na lalaking nagngangalan na Sancho na parang gusto niyang ikapikon at agawing pabalik ang katawan ng babaeng nagngangalang Pipay. Pati pangalan nito pangit. Bagay talaga sa itsura nito. Napatingin na lang siya nang itinakbo ito ng mga kasamahan nito pasakay ng ambulansya at nagmamadaling umalis. "Ay, panira ka, Sancho!" Nasapo ni Sancho ang dibdib sa gulat nang biglang bumangon nang paupo si Pipay, sabay hampas sa braso nito. Akala pa naman niya mayayakap na niya ang mabango at gwapong-gwapong binata. "Langya, ang best actress ka, Pipay!" Natatawa namang wika ng kasama nilang attending nurse na kasama nila sa ambulansya. "Panira kasi itong si Sancho. Akala ko makaka-chancing na ako dun kay Beb." Umangat naman ang kamay ni Sancho at gusto itong bigyan ng sapok. Hindi na lang itinuloy. Instead, mahina na lang na pinitik siya sa ilong. "Yung pangit mong yan, madadamanda ka ng harassment. Hindi ka papatulan ito, Soy, no? Kahit maghubad ka pa sa harapan niya." "Napaka-hard niyo sa akin. Hindi ba ako kamahal-mahal?" "Hindi naman yun ang point dito eh. Pustahan tayo. Kapag ako ay naghubad sa harapan ng lalaking iyon at pinatos ako, sa akin ang buong sweldo niyo. Pwede ba, Pipay?" Inis na reklamo ni Sancho. "Oh, di ba? Sabi mo kanina, kahit maghubad ako sa harapan niya, hindi ako papatusin nun. So, anong drama niyo?" "Ewan ko sa'yo. Maghanap ka na lang na matinong kausap." Iling ni Sancho. "Sus, wag ka na nga showbiz. Alam ko naman na isa ka sa mga tinitigasan sa isang pangit na tulad ko." Natawa naman si Pipay na parehas pang namula ang mukha ng dalawang lalaki sa harapan niya. "See? Huwag na tayo magplastikan pa. Aminin na natin na laman tiyan din ako."
Biro na lang ni Pipay na tinapik sa balikat ang dalawa. Junzel, alamin mo nga kung saan nakakonfine yung babaeng kasama ni Elvie na tumalon sa building? Tanong ni Liam habang busy sa harapan ng laptop niya. Hindi po siya nakakonfine. Actually, nasa baba nga po siya kanina, kaso hindi siya pinapapasok ng guard tulad ng bilin niyo. Nahinto sa pagtatype si Liam at napaangat ng tingin sa secretary. Sa kainis na ibinaling na lang ulit ang tingin sa laptop niya. 2 days siyang hindi nakatulog, kakaisip sa babaeng iyon kung kumusta na pero hindi naman pala ito nakakonfine. May balak na naman itong mangulit sa kanya kaya malamang nasa vicinity na naman ito ng company niya. Nalaman niya na nasa company pala niya ito nang mangyari ang suicide accident. Kaya pala naka-civilian lang itong damit at hindi naka-uniform. Pero kahit papaano'y humanga siya sa tapang nito dahil isinugal nito ang sariling buhay para sa kapakanan ng ibang tao. You may leave. Pakaayos na lang yung permit na kailangan para sa opening ng building natin sa Caloocan. Yes, sir. Pagsang-ayon ni Junzel na tatalikod na sana nang mag-ring ang phone nito at sinagot. Ha? Teka, saglit sasabihin ko. Sir Liam, yung pong babae na taga-rescuer po, nakikiusap na I already told that she's not allowed here inside my company. Anong mahirap sa utos ko para itanong niyo pa sa akin? Napakamot ng ulo si Junzel. Sir, umiiyak daw po dun sa baba kasi nasuspend daw po sa trabaho dahil sa pagliligtas kay Elvie. As if naman maniniwala siya sa alibay ng babaeng iyon. Hindi pa niya na isasauli dito ang 8 million na isinad nito sa kanya. Tapos suspension, iniiyakan nito? Napapailing na napaisip si Liam bago tumingin kay Junzel. Paakitin mo na. Gustong matawa ni Liam nang makita ang babae na pinapasok ng secretary niya na mukhang galing sa pagtawa dahil bakas na bakas sa anyo ni Junzel na aliw pa ito at teary-eye pa. Sino ba namang hindi matatawa sa itsura ni Pipay? Mukha itong stoplight. Pulang blouse, green na talkong short at kulay dilaw na Converse na high-cut shoes. Mukhang sinasadya ata nitong magbukang tanga at katawa-tawa. Marahil way nito iyon para talagang tumatak ito sa isipan niya. Ngunit hindi na kailangan. After niyang makita ang palaka ni Eva, hindi na ito nabura sa isip niya kahit pinipilit niya. Salubong ang kilay niya na napatingin sa papalapit na babae. Kilala niya ang amoy ng pabango nito dahil yun din ang pabango na iniregalo niya sa mama niya. Lalo siyang napaisip at na-curious bigla sa babaeng ito. Paano ang isang pangit na taga-rescuer ay ma-afford na bumili ng ganoong klase ng pabango? Well, sabagay, balak nga nitong bumili ng 3-unit ng condo sa kanya at nagbigay na ito ng 8 million. Ano pang nakapagtataka kung nakabili ito ng pabango na 300,000 mahigit ang halaga? Ngunit 15 perfumes lang ang lumalabas na ganoong scent sa buong mundo. Ibig sabihin lang, isa ito sa 15 na taong may-ari. Muntik pa siyang hindi makabili noon. Salamat na lang sa kagupuhan niyang taglay. Isang Hollywood actress ang napaligaya niya kapalit ng perfume na gusto ng mama niya. Pero syempre, binayaran niya ang pabango. Bonus na lang performance niya sa kama. What do you want? Malamig niyang tanong na pansamantalang isinarado ang laptop. Sananyasan niya si Junzel na iwan na sila. Uupo na sana si Pipay nang pigilan niya ito. Hindi ka naman magtatagal dito so no need to sit. Ay, kung hindi lang talaga kita mamahalin, basag na sa akin yung maganda mong labi. Bulong ni Pipay. Magtatagal ako kaya uupo ako pero kung gusto mo naman, dyan na lang ako sa kandungan mo para mas kakadiri ka. Mabilis na tura ni Liam na ikinaawang ng bibig ni Pipay. Nakaramdam naman ng konsensya si Liam pero wala nang dahilan para bawiin pa niya. Lumabas na sa bibig niya kaya paninindigan na lang. Kaysa humingi ng sorry, baka kung ano pang isipin nito. Client ako. You're not supposed to humiliate me like that. Nakakasakit ka ng damdamin. Hinila ni Pipay ang isang upuan sa kanaupo roon. By the way, I'm Pipay Enriquez. Pipay talagang pangalan mo as in? Wari pang hindi makapaniwalang tanong ni Liam. Oo, bakit? Ganda-ganda kaya, kasang ganda ng Pipay ko sa baba. Gusto mo bang makita? Di mo kasi makita na maayos nung una eh. Literal na napangiwi si Liam sa narinig mula sa bibig nito. Gusto niyang kilabutan mula paa hanggang anit. Don't you have mirror in your house? Tumarak naman ang mata nito. Siyempre meron, at araw-araw niya ipinapaalala sa akin na napakaganda ko. Kung pwede lang masuka, kanina pa ginawa ni Liam na kinuha ang cellphone sa bulsa sa kainutusan nitong humarap sa kanya, saka pinituran at iniharap dito ang phone. See?
Kapag hindi ko to binura sa cellphone ko, I'm sure mamaya lang, mabavirus na itong phone ko. Ani Liam. Style mo bulok. Ayaw pang aminin na gusto mo lang ako kunan ng picture. Biro ni Pipay. Hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Umiling ang babae. Ang totoo, kinikilig pa nga ako eh. Ano to sabay kagat-labi. Napangiwi si Liam nang mapatingin sa mga ngipin nitong ang lalaki. Mukha itong gorilya na ginutom. You know what? I don't want to be a bully or offend you much more dahil I'm not that type of a guy. But I am not selling you everything I owned. Sabi mo kapag namatay ako at nabuhay ulit, you will consider ikaw palang scammer eh. Maktol ni Pipay. Kumunot naman ang noon niya. Sinabi niya ba iyon? Napapikit naman siya na maalala ang sinabi over the phone. Is that the reason kung bakit bigla ka nilang tumalon sa building? Wari pang manghang tanong ni Liam. Siyempre hindi. Hindi pa naman sira ulo ko para magpakabatay para sa isang lalaki, no? Duty calls, kaya ginawa ko yun. Instinct ang tawag dun. Hindi ka pa sira ulo sa lagi na yan? Hoy, alam mo, napansin ko lang bakit ang galing mo magtagalog. Pag-iiba nito ng usapan. Look, I'm not ordinary person to chat with. I'm really busy right now. I'm just letting you in to tell you once again na stop bothering me. Habang sinasabi iyon ni Liam, isinasend na ulit niya pabalik dito ang pera na pinadala nito. Ibinalik ko na ang pera mo. Humanap ka na lang ng ibang real estate broker na magbebenta sa'yo ng 3 or higit pang unit. Kung maganda ba ako, papatulan mo ako? Oo. Mabilis na sagot ni Liam para matapos na ang usapan nila. At bago ka gumanda, overhaul ang kailangan mo kaya... Natameme si Liam nang magulat na lang siya nang biglang tumayo si Pipay at bago pa siya nakareact, nahawakan na nito ang batok niya at nahila na siya saka nahalikan sa labi. Nanlalaki ang mga mata na itinuon niya ang kamay sa mesa at malakas na itinulak ang katawan palayo dito, kasama ang swivel chair niya. Napalakas naman ang ginawa niyang puwersa kaya ang ending, tumumba ang swivel chair niya kasama siya. Sapo-sapo ang likod ng ulo na tumama sa gilid ng filing cabinet niya. Malakas niyang tinawag si Junzel. Kung pwede lang talagang makapanakit ng babae, sinuntok na niya si Pipay. Sir, baka naman pwede natin pag-usapan. Harmless naman talaga ang batang iyon. May mga pagkakataon lang talaga na hyper siya pero mabuting babae sa Pipay. No, I will not withdrawing my... sira ulo pala tong tisoy na to eh. Permission, tay. Babasagin ko lang gwapo mukha ng kulokoy na to. Galit na wika ng isang lalaki na malaki ang katawan. Mabilis naman pinigilan ni Joey si Marlon at inutusan na maupo. Sir, nakikiusap po kami sa inyo. 10 ng buong team namin. Iurong niyo po ang kaso kay Pipay. No, harassment na ang ginagawa niya sa akin. And I almost have internal hemorrhage dahil sa kanya. Tumalikod si Liam at pinakita sa mga ito ang gasa sa likod ng ulo niya dahil sa pagputok ng ulo niya. Ang sabi ni Pipay, aksidente lang ang nangyari. Ani Sancho. She intentionally kissed me. Of course, I don't want to be kissed by her. Dahil pangit siya, ganun ba? Inis naman na Ani Alex. Isang payat pero gwapo din naman tulad ni Sancho. Bakit? Kayo ba? Nahalikan na ba kayo ng babaeng yun? At gusto niyo bang halikan siya? Balik tanong ni Liam. Nagkatinginan ng mga ito na parang nagtuturoan. Kapatid namin siya. Bakit namin gugustuhin na halikan siya? Sabat pa ng malaki din ang katawan na nakilala niya sa pangalang Leo. I would love to kiss her kung papayag siya. Ani Sancho. Sabay-sabay na napatingin dito ang mga kasamahan nito. Sancho! Galit na saway ni Joey. Kung iuurong niyo ang kaso sa kanya, ako na mismo ang pipigil sa kanyang lapitan ka. Mark my word, hindi na siya lalapit sa'yo. Umiling si Liam. Sa itsura ng babae, malabong mapigilan ng mga ito ang kakulitan ni Pipay. At wala naman siyang balak na patagalin sa kulungan ang dalaga. Tinuturuan lang niya ito ng leksyon para wag na nitong balaki na guluhin pa siya. Maang naman si Liam nang pumunta siya sa presinto para silipin at iurong na din ang kaso laban kay Pipay. Marahil nagsisisi na ito sa ginawa. Ngunit nagulat siya ng pagdating niya ng kulungan kasama pa ito ng mga pulis habang nagsisisigaw na nanonood ng isang boxing match. Ang daming pagkain sa mesa. Parang may idea na siya sa nangyayari. Ngayon niya napagtanto na hindi lang ito isang ordinaryong taga-rescuer. Imbes na tumuloy pa siya sa pagpasok, pinili na lang niyang wag magpakita. Obviously, hindi na nito kailangan ng tulong niya. Alam nito kung paano paikutin ang pera.
Hindi nagkamali si Liam ng hinala. Nabalitaan na niyang nakapagpiyansa si Pipay ng araw ding iyon. Agad naman niyang inuutos kay Junzel na alamin kung sino-sino ang 15 tao na nakabili ng pabango na tulad ng sa mama niya. Gusto niyang malaman kung sino ba talaga ang babaeng ito. Baka naman matagal na siya nitong kilala at pinaglalaruan lang siya. Posibleng isa ito sa mga babaeng naikamanan niya at umaasa na babalikan niya. Kaya ginugulo siya nito na posibleng hindi ito pangit tulad ng nakikita ng mga mata niya. Kung susumahin, ang maganda at maputi nitong kutis, natitiyak niyang galing ito sa mayamang angkan. Kung hindi man, natitiyak niyang hindi ito basta naging rescuer na lang. Kapag iisipin naman niya ang mukha nitong pangit, kung tutuusin hindi naman talaga ito pangit. Maliban lang sa kilay nitong napakakapal. Taling na malaki na parang nipple na isang babae na may 5 ng anak na nasa tuktok mismo ng matangos nitong ilong na hindi mo mapapansin dahil sa taling na malaki at kung hindi lang ganoong kalaki ang ngipin ni Pipay, posibleng magaganda din sana ang labi nitong napakalambot at ewan niya pero natamisan siya sa labi nito at mata nitong kulay berde na halatang contact lens lang. Siguro, kung aayusan, feeling niya maganda talaga ito at tinatago lang. Baka nga isa ito sa mga babaeng nasaktan niya at balak siyang gantihan. Kausap ni Liam ang mga business partner niya nang mapansin niyang isang babae na napaka-sexy sa suot nitong black velvet evening gown na merong napakataas na hati sa hita nito na naka-expose ang magaganda nitong hita. Medyo exposed din ang isang mabilog nitong kaliwang bahagi ng dibdib dahil sa yari ng damit na suot nito na walang manggas ang kaliwang bahagi. Habang see-through naman ang manggas ng kanang bahagi na abot hanggang wrist. Overall, napakaganda nito sa kabila ng maskara na suot nito. Hindi lang siya ang lalaki na papatingin dito. Masyado itong sexy para hindi lingunin ng kahit na sino. Ang pupula ng magaganda nitong labi dahil sa gamit nitong lipstick. Mata lang nito ang may takip na maskara. Iniiwas niya ang tingin rito. Hindi niya gusto ang ganito kagagandang babae. Masyado na itong perfect at mahirap maging kapareha ito. It's either masasaktan lang siya o mapapaaway siya sa mga lalaki. So, it's a big no-no. Kilala niyo ba ang chick na iyon? Tanong ni Liam nang hindi makatiis. Nasa isang VIP party sila. Birthday ng presidente ng Pilipinas at swerteng naimbitahan sila ng ilan sa mga kaibigan niya from real estate business. Actually, anak naman ng presidente ang nag-invite sa kanila dahil bumili ito sa kanila ng 2-unit ng condo along Alabang. Wala sana siyang balak na sumama. Wala kasi siyang hilig sa mga masquerade party na tulad nito. Nabalitaan lang niya na invited din ang Enriquez brother na malaking atraso sa kanya. Si Zandro at Zoren na milyon ang perang na-scam sa kanya sa pag-aakala niyang maayos na kausap ang dalawa. Hindi siya makapaniwala na sa tagal na niya sa larangan ng negosyo niya, naloko siya na magkapatid. Nag-invest siya sa mga ito ng halagang 10 million dahil kilalang magaling sa negosyo ang papa ng mga ito at ang mga ito ang nag-handle ng business ng pamilya. Hindi niya inakala na naglaho na parang bula ang pera niya at hindi niya nahabol dahil naibigay niya ang pera ng walang naging kasulatan at hindi rin siya makapaniwala na nauto siya ng mga ito ng walang kahirap-hirap. Hindi niya magawang maghabol o magdemanda dahil malinaw pa sa sikat ng araw na siya ang kusang nagbigay sa mga ito ng tseke na worth 10 million pesos. Sa usapang kinabukasan ay magkikita-kita sila sa opisina ng mga ito. But suddenly nasa ibang bansa pala ang dalawa at hindi pala ito may-ari ng cosmetic company na ibinigay na address sa kanya, kundi isa rin sa mga kapatid nito. After 4 years magkikita na ulit sila. Sa wakas na mga walang hiyang mga Enriquez. At titiyakin niyang hindi man niya mabawi ang 10 million niya, titiyakin naman niyang pagsisisihan ng dalawa ang muli nilang pagkikita. Mag-isa lang siyang dumating kanina. I heard, anak daw ng hari from Turkey. Siya ang representative ng tatay niya kasi hindi makakarating. Ani Noel. Muling napatingin si Liam sa babaeng pinag-uusapan ng mga kaibigan at business partner niya. Sabay-sabay pang umawang ang bibig ng mga ito na nilingon siya dahil nagtaas ng goblet of wine ang babae saka ngumiti sa gawin nila. Tom, ikaw ba ang tinanguan niya? Kilala mo ba siya? Ani Melvin. No, and I'm not interested. Alam niyo kung bakit ako nandito. Baliwalang sagot niya. Napaka-choosy mo naman. Lapitan mo na. Kung ako yan, di ko natatapusin ng party. Araruhin ko na agad yan. Look oh. Grabe. Her ass is killing me. Annie Lance.
hindi ako manyak na tulad mo. Iling ni Liam sabay inom ng alak sa kupitan niya. Saka nagpaalam sa mga ito na mag-iikot-ikot. Hahanapin niya ang magagaling na Enriquez Brothers. Inis namang palabas na ng party sa Liam. Nalaman niyang hindi pala naka-attend ng party ang magkapatid dahil bukod sa kanya, marami pa palang pinagtataguan ng mga ito. Nasayang lang ang effort niya sa pagpunta. Sana na lang pala natulog na lang siya sa pant niya. Papasok na sana siya sa kotse niya nang biglang may pumigil sa kanya. Paglingon niya, isang mapusok na halik ang sumalubong sa kanya. Itutulak sana niya ito pero ito na ang lumayo na ikinakunot ng noo niya. Ito yung magandang babae sa party na sunundan pala siya. But something bothering him. Her lips is so familiar and taste so familiar. Tinatigan niya ito na mabuti pero malayo-malayo ito sa babaeng pumapasok sa isip niya. Nakamask pa rin ito habang nakikipagtitigan sa kanya. Napatingin siya sa labi nito na parabang namamagnet siya na halikan ulit ito pero pinigilan niya ang sarili. Amoy na amoy niya ang mabango nitong amoy. Same fragrance, Pipay used. Matangkad dito kumpara kay Pipay. Kung built ng katawan, almost the same pero hindi rin siya sure. Wala naman siyang pakialam kay Pipay at mas lalong wala siyang pakialam sa babaeng nasa harapan niya. Pero ang amigo niya, nararamdaman na niyang unti-unti nang nagre-react dahil lang sa lecheng halik. Ayaw na ayaw pa naman niyang nagigising iyon dahil kakailanganin niyang pakawalan talaga. His small trouble with this woman, kaya bago pa siya tuluyang mawala sa tamang pag-iisip, kailangan na niyang lumayo rito. Huminga muna siya ng malalim saka pumasok na sa driver's seat. Nagulat pa siya na ang bilis nitong nakaikot at nakapasok sa passenger seat. Bago pa man niya mapatakbo ang kotse na talaga namang napamura na lang siya sa gulat sa pagpasok nito. "Get out!" Sigaw ni Liam. "I won't." Napatiim ang bagang ni Liam at humigpit ang hawak niya sa manibela. Sa kainis na bumaba at umikot sa passenger seat para puwersahan na sanang hilahing palabas ang babae. Ngunit mas wrong move pala ang ginawa niya. Ang balak lang niyang alisin ang isinuot nitong seatbelt at hilahin na itong palabas. Kaso ang nangyari, siya ang nahila nito sa batok at siniil ng halik sa mga labi. Gusto niya itong itulak pero kakaiba ang lambot ng labi nito. Parang ang sarap parusahan ng mariin na halik. "Oh shit!" Mariin na ungol ni Liam. Nasa pintuan pa lang sila na isang condo unit. Nagawa na niyang punitin ang suot nitong evening gown sa sobrang kasabikan niya. Ito ang ayaw niya kapag nabuhay na ang bardagol niya. Hindi siya mapapahinto hanggat hindi niya na ilalabas ang init noon. It's almost 2 weeks na rin naman siyang walang sex dahil busy siya sa pinatatayo niyang bagong condominium building. Kaya gutom na gutom talaga siya ngayon sa babae. Kasalanan ito ng babaeng ito. Kaya pa naman sana niyang tiisin kaso masyadong mainit ito. Pati tuloy siya'y nahawa. Lalo siyang natuturn on sa lambot at kinis ng balat nito. Alam niya nag-iiwan ng markang bawat halik niya sa leeg nito. "Where the hell is your room?" Tanong ni Liam habang buhat ito at magkahupong ang mga labi nila. Itinuro naman ito at mabilis na tinungo nila ang kwarto. Mabilis na inihiga niya ang babae at mabilis niyang hinubad lahat ng saplit niya. Itinra muna niya ang suot niyang boxer dahil hindi pa niya gustong tapusin agad ang foreplay nila. Masyado itong masarap para tapusin niya ng mabilisan. "Wake up, Pipay! Ibang ka na ba talaga sa lalaking yan? Sigurado ka bang isusuko mo na ang republika ng sangkatauhan? Walang sisihan." Bulong ni Zoe sa sarili. Ewan ba niya? Pero mula pa ng araw na makilala niya ito'y na-obsess na siya sa kagwapuhan nito at pagiging suplado. Na-challenge siya dito. She even paid to check his background status. So far, puro magaganda naman na nakukuha at naririnig niya tungkol rito. Hindi na masama kung gugustuhin niya magpabuntis dito. Anak lang naman talaga ang gusto niya pero swerte niya kung mapapaibig niya ito. Hindi ito babaero. Merong mga babae pero occasionally lang. Wala pa itong nagiging steady girlfriend maliban sa isa na kaibigan lang nito ayon sa report. Hindi niya ito makukuha kung siya si Pipay at muntik pa rin niyang hindi ito makuha nang iharap na niya ang tunay na siya bilang si Zoe Enriquez. Ang babaeng pinaniniwalaan ng lahat na 2 taon ng patay. Malakas ang loob niyang lumitaw sa party dahil masquerade party naman at tinitiyak niyang walang makakakilala sa kanya. Sinadya niyang gawan ng problema ang mga kuya niya para hindi maka-attend. Tiniyak niyang malalaman ng mga taong pinaglololoko ng mga ito na darating ang 2. Tagumpay ang plano niya. Hindi sumipot ang Kuya Zandro at Kuya Zora niya.
Dumating siya sa event bilang VIP from Turkey. Kilala niya si Isabel, ang prinsesa na a-attend dapat ng party na iyon. Pumayag ito na ibigay sa kanya ang invitation nito kapalit ng mga limited edition na mga bag niya at makeup. Heto siya ngayon, kasama ang lalaking pinapantasya niya at nababaliw sa galing nito sa kama. Gusto na niyang sumigaw sa sobrang heaven na pakiramdam. Kung alam lang niya na ganito pala kasarap makipag-sex, sanay noon pa siya nakipag-sex sa mga naging boyfriend niya. Marami na siyang naging boyfriend pero kasing bilis niyang magpalit ng damit ang pagpapalit niya ng boyfriend. Kapag kasi may nakikita siyang similarity ng mga ito sa papa niya, agad-agad break. Walang dahi-dahilan, break agad. Wala na siyang pakaalam kung kinikilala siyang heartbreaker queen. Hindi lang talaga niya gusto ang mga tulad ng papa niya. Stop! Tili ni Zoe nang pakiramdam niya ay may napunit sa ibabang bahagi ng katawan niya na sobrang sakit pero pinilit pa rin na ibinabao ni Liam. Out of the blue, malakas na hinadbat niya ang ulo ni Liam dahilan para umalis ito sa ibabaw niya. Napangiwi si Zoe nang mabunot ang sandata nito sa kanya at malaglag itong literal sa kama. Sapo naman ni Zoe ang pipay niya at nang tingnan niya ang kamay niya ay may dugo iyon. Napilas ang pipay niya. Nagmamadaling nilingon niya ito sa baba ng kama. Wala itong malay. Umawang ang bibig pa niya na makita ang alaga nito. Kaya naman pala ganoon na lang kasakit. Alam naman niyang masakit ang first time pero hindi naman niya akalain na mapupunit ang pipay niya. Di bali nang hindi siya ma-virginize kung kasinlaki naman ni Liam ang papasok sa kanya. Napapanguwi na bumaba siya ng kama. Chinek muna niya kung humihinga pa ba ang binata. So far, humihinga pa ito. Muli na naman niyang tinignan ang alaga nito at maingat na dinangkal. Grabe naman kasi. Malay ba naman niyang ganito pala ito kalaki? Nakakatakot na. Wala sa itsura ni Liam na may tinatago itong ganoon kalaking dragon. Sabi masarap daw kapag ducks pero para sa kanya ay hindi. Wala siyang balak papasukin sa kanya ang ganito kalaki. Baka pati matres niya mabutas. Ayaw pa niyang mamatay na maaga. Gusto pa niyang magka-baby pero mukhang hindi ito ang sandatang gusto niya. Umawang ang bibig niya. After niyang madangkal ang malaki nitong hinaharap na tayong-tayo pa rin. Isang dangkal na hanggang leeg pa lang, hindi pa kasama ang helmet. Medyo nangangatal pang kamay niya ng sapuhin iyon para sukatin naman ang taba. Pero hindi nag-abot ang daliri niya. Napatayo siya bigla nang umungol si Liam na sinapo pa ang ulo. Bago pa ito magising, isang malakas na suntok pa ang binigay niya rito at muli itong nakatulog. Sorry Dagul, palit ka muna ha? Then my Pipay will meet you again. Mahinapan tinapik ni Pipay ang pinakaulo noon. Saka iika-ika na tumayo at nagmamadaling kumuha ng damit sa closet niya at nagbihis saka nagmamadali ng umalis.